that democracy brings progress. I know it to have brought regression. I watch it year by year, every 2 years when I meet my fellow members of the leaders of the Commonwealth. And it need not have been thus. The British never governed these countries by one man, one vote. It was one British government, one British resident, and his word was law. And we had good district officers whose word was also law for that district. I think regardless of the present missionary zeal of the Americans of democracy and human rights, which has broken up the Soviet Union, it would be misguided to believe that what has worked in very special circumstances amongst European societies and what is barely working in Korea and Taiwan is universally valid. Now, this is the reason why democracy is not working sa Pilipinas. Unang-una, we are too uneducated para pumili ng tamang leader. Okay? Now, of course, maraming reason kung bakit naging tanga ang mga Pilipino, but yung pagiging functionally illiterate natin, yung isa sa malaking rason kung bakit hindi maganda ang demokrasi. Kasi unang-una, hindi alam ng mga Pilipino kung ano yung tama o mali doon sa pinagsasabi ng mga tumatakbong kandidato. And most likely, yung kandidato naman na tuso, sasabihin lang nila yung mga gusto nilang marinig. Tulad ng, hindi mo na kailangan magtrabaho, gagawa ako ng ekonomiya, na kung saan libre lahat, di ba? Taas sweldo every week, without even realizing ano yung magiging epekto nito. Di ba? Ang ganda lang pakinggan, masarap pakinggan, but the effects or the actual effects of it are very devastating. And wala ni isa sa kanila yung aamin yan because of course, pag may umamin na tao or kandidato or grupo doon sa totoong intention nila, ba't nila sinasabi yung mga mali-maling bagay, of course, bakit mo pa sila iboboto or susuportahan? Gets nyo ba? Pangalawa, sobrang bankrupt natin sa values. Wala na tayong ibang pinapahalagahan kundi yung mga sarili natin, pera, at kung ano pa yung mapapakinabangan lang ng mga sarili natin. Hindi na natin iniisip yung future, yung bansa natin, yung ibang tao. Basta ang importante, yung sarili ko muna. 'Di ba? Before ako kumilos para sa iba, I'd make sure na meron ako para sa sarili ko. And that is going to be devastating pagdating sa pilian ng leader. Kasi yung mga values na yun, yung mga values na meron yung isang botante, na ipapasa yan doon sa kung sino sa tingin nila yung leader na merong kapareho ng values nila. Ngayon, sa dinami-dami ba naman ng korap na Pilipino? Oo, hindi lang yung gobyerno yung korap, pati Pilipino korap. 'Di ba? As long as nakikinabang yung Pilipino or yung masa sa korupsyon, hindi sila mag-iingay dyan. Sa dinami-dami ng korrupt na Pilipino, of course, ano sa tingin nyo yung iboboto nila? Eh di most likely yung kasing korrupt lang din nila. Diba? Kasi nga, bakit mo iboboto yung isang kandidato na sasabihin na kailangan natin magsumikap, i-improve yung mga sarili natin, mag-aral tayo ng mabuti para mas mataas yung maiambag natin sa society nila. Sinong kandidato yung magsasabi ng ganon at sinong mananalong kandidato yung magsasabi ng ganon? Ang gusto lang marinig ng Pilipino, yung aalagaan ko kayo, akong bahala sa inyo, blah blah blah, so on and so forth. Yung ganon. Kaya hindi maganda yung demokrasya sa ganitong klaseng mindset ng karamihan na tao because yung values, yun yung ipapasa natin sa mga leader natin. And yung sistema na sinasabi nyong corrupt, pangit, mind you, kasama yung Pilipino sa sistema.
So, kung may mali ang sistema, may mali din ng mga Pilipino. So, bakit hindi natin umpisahan sa sarili natin yung pagbabago at yung improvement bago tayo pumunta sa ibang bagay? And let's regain yung dangal natin as a lahi before natin ipagkalat na proud Pilipino tayo. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day. This is Pinoy Extreme.